Sarah, hindi na niya ako na surprise itong summon laban sa akin. Dapat talaga hindi ka man masurpresa kasi alam na alam mo kung ano yung mga pinagagawa mong mga kabungutan. At hindi daw siya mga kababayan di na surprise kasi hiningan siya ng reaction mga kababayan tungkol doon sa non-bailable case file laban kay Harry Roque in relation doon sa trafficking case na may connection po sa operation ng Pogo, remember, sa Porac, Pampanga. Si Harry Roque tinayla na po, and this time after that filing si Sarah naman po yung sinamon. Sabi ko sa inyo, sunod-sunod na to. Kahapon sinabi ni Sarah na nasa lista na niya ako ng nakalinya mga kababayan para sa warrant of arrest mula po sa ICC. Kasama si Bato, si Bongo, and other PNP officials during the Duterte previous administration po. Sasabihin na naman nila, political persecution. Wala pong political persecution. Ito, consequences ng kanilang mga infractions of the law. Nilabag nila yung batas. Kailangan na panagutan nila, mga kababayan, ang kanilang paglabag sa batas. Hello po mga kababayan. Kanya ni Mr. Maravillas. Nandito kami sa Sawangan Park sa Legazpi City Boulevard. Nakita ninyo ang paligid. Ang ganda po. Ayan. Beautiful at night. Andito kami ni Mrs. Ayan. Naghanap buhay kami rito. Nagpo-promo kami po ng aming Colossal Fitness Gym. Yan mga kasama namin, mga coaches namin dito. Anong ginagawa nga ninyo rito? Nagpo-promote po kami ng gym sa... Yung Colossal? Opo, yung Colossal Fitness Gym po. Ayan. So ito, may... Anong tawag dito nga? Kita ninyo, Colossal Fitness Gym. Tapos may libre kaming pinamimigay candy, biscuits, tubig para sa mga nag-iikot-ikot. Anong ginagawa nga? Kinakausap ninyo yung mga potential clients. Tapos pinopromote din namin yung Colossal Fitness Gym sa mga gustong mag-gym po dyan. Ayan. Siya si Dave, mga kababayan, isa sa mga ambassadors ng Colossal Fitness Gym, promoting Colossal Fitness Gym dito po sa Sawangan Park. Saka isa pa naming kasama si Fred. Yan, may kausap siya. Yan, mahilig dito kasi yung mga mga conscious masyado sa kanilang pangangatawan. Di ba? So, kinakausap nila po. Ayan po. Sa mga gusto na mag-gym, punta na lang po kayo sa Colossal Fitness Gym. 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Bitano, Legazpi City. Pwede niyo i-contact ang number niyan, 0966-802-0949. Di ba? Yan mga kausap ng aming mga coaches. Ganon, marketing, Colossal Fitness Gym. Sila, nag-i-inquire sila. Mga kababayan. Kapag pupunta kayo doon, 1,000. Pero kapag dito, kung nagagay nyo yun, meron kayo extra. Magaganda sila. Hello, ito yung mga gym goers namin, Tingnan niyo, ang lalaki na ng katawan, Patay tayo. Kita niyo, para mga mga Mr. Philippines na po ang pangangatawan. Ayan, lahat siyang barkada namin. At ang tawag kay Mrs. Mami, lahat. Mami, daddy sa amin. May dala kaming tubig rito. Pinamimigay namin ng libre.
Kasi po ang sarap dito po mga kababayan sa Sawangan Park. Mamasyal lalo pag gabi, pag umaga. Ang dami dito pumupunta talaga kasi napakaganda nitong Sawangan Park. Yan, ang daming nakagarahe. Yeah. Kung may Luneta Park sa Maynila, ito yung Luneta Park namin dito, Sawangan Park. Malawak din siya mga kababayan, hanggang doon sa may dagat. Sabi ko, yan na kay Fred. Dagat yung sa kabila. Yan. Diba? Ngayon, pag-usapan natin yung mga importanteng development sa ating bansa. Pero I think may mga napili na kayo na mga iboboto sa pagkasenador. Ipapakiusap ko lang po mga kababayan. I-number 1 po natin yung magiging katuwang at talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa food security, si dating DILG Secretary Benhur Abalos po. Personal ko po na pinapakiusap sa inyo. At natuwa naman po siya, si Secretary Abalos, kasi pasok na siya sa top 12. Pasok na po tayo sa top 12. Maraming salamat. Yan po, Tangere, nasa 7 to 10 sa ranking mga kababayan. 40.6% na si Abalos. Solid sa Senado. Diba? So yun po ang aking pakiusap personal sa inyo mga kababayan. Huwag ninyong kalilimutan i-number 1, kasi number 1 naman talaga siya po. Ang number niya, number 1 sa Senado, Benhur Abalos. O ngayon, pag-usapan natin mga kababayan yung mga mainit na balita ngayon. Kasi si Sara Duterte mga kababayan, sinamon ng National Bureau of Investigation. May panibagong samon. Yan po yung balita ngayon. BP Sara Duterte summoned over NBI case. Tutuluyan na po ng ating mga authorities si Sara, after na inignore niya for several times ang summon ng NBI. Ang akala siguro po ni Sara, nakalimutan na. Sinamon ulit siya. And I think desidido na po yung ating gobyerno na ipatupad ng nakikita ng ating rule of law. Binigyan siya ng maraming oras, maraming panahon para magpaliwanag po, pero hindi siya nagpaliwanag. Kaya inulit-ulit. So ibigay ko muna sa inyo itong balita. Vice President Sara Duterte said on Tuesday night that the Office of the Prosecutor has summoned her in connection with an investigation into a case filed against her by the National Bureau of Investigation. Ngayon, sabi ni Sara, hindi na niya ako na-surprise itong summon laban sa akin. Dapat talaga, hindi ka man masurpresa kasi alam na alam mo kung ano yung mga pinagagawa mong mga kabungutan. At hindi daw siya mga kababayan di na surprise. Kasi iningan siya ng reaction mga kababayan tungkol doon sa non-bailable case file laban kay Harry Roque in relation doon sa trafficking case na may connection po sa operation ng Pogo, remember, sa Porac, Pampanga. Si Harry Roque, tinayla na po. And this time, after that filing, si Sara naman po yung sinamon. Sabi ko sa inyo, sunod-sunod na to. Kahapon sinabi ni Sara na nasa lista na niya ako ng nakalinya mga kababayan para sa warrant of arrest mula po sa ICC. Kasama si Bato, si Bongo, and other PNP officials during the Duterte previous administration po. Sasabihin na naman nila political persecution. Wala pong political persecution. Ito, consequences ng kanilang mga infractions of the law. Nilabag nila yung batas. Kailangan na panagutan nila, mga kababayan, ang kanilang paglabag sa batas. Yun ang malinaw po. Kahit yung kaso po ni Digong, ganun din, crimes against humanity. Nakakommit kayo ng infractions sa ating batas. Kailangan naman pabayaan kayo ng ating mga authorities. So pag hindi, umaksyon yung ating mga authorities, lalo silang ma-embolden at hindi na matatakot yung mga mapang-abuso ng mga leaders kasi
nakakatakas sila sa batas. In which case, hindi po papahintulutan ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sunod-sunod na po ang mga kaso na pinafile po laban sa kanila. And this time, kinonfirm mga kababayan ni Sara, sinamo na siya ng prosecutor. Yan o. She said she also received a summons from the office of the prosecutor. In fact, sabi niya, ako man ay naka-receive na kanina ng summons sa office of the prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Sabi ni Sara, any chance interview in Sogod, Southern Leyte. Nag-iikot si Sara sa iba-ibang mga lugar sa Pilipinas para ikampanya. Hindi man actually kampanya po ang ginagawa ni Sara, paninira tulad ng ginawa sa Maynila. Siniraan ng siniraan yung tatlong congressmen, si Baliliano, si Joel Chua, tapos si Congressman Abante. Si Joel Chua, pinagsabihan pa na ito niya yung mansanas. Sabi doon sa katunggali ni Joel Chua, kumakandidatong congresswoman, saksak mo niya sa lalamunan ni Joel Chua hanggang mabilaukan at mamatay. Ganon katindi mga kababayan ang uri ng kampanya ni Sara. Pananakot, pagbabanta, paninira, yun ang kanilang ginagawa mga kababayan. Kaya sabi ko nga, kailangan na itong matuldukan po. Never ninyong iboboto yung mga kaalyado ni Sara Duterte. Kasi kinakampanya niya ito para lang siya maligtas po sa conviction sa impeachment trial sa Senado. Pang-personal niya po, hindi man para maglingkod ang mga senador niya na ikinakampanya, hindi man para maglingkod sa ating bansa, kundi iligtas siya sa pananagutan mga kababayan based doon sa articles of impeachment na pinail po sa kanya ng Congress. So sabi dito sa balita, when asked to confirm the summons, NBI Chief Jaime Santiago said this subpoena was for the preliminary investigation on the case they filed against Duterte regarding the alleged threat she made against President Ferdinand Marcos Jr. So pinalampas muna yung ilang linggo or months nga po bago siya sinamo ng prosecutor. It was in February this year when the NBI filed incitement to sedition and grave threat cases against Duterte. So dalawang kaso, inciting to sedition and yung grave threats, yung pagbabanta laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. At yung threat na yon napanood ng buong mundo. Kaya malabo na malusutan ito mga kababayan ni Sara Duterte. So abangan natin mga kababayan kung ano yung magiging aksyon ni Sara Duterte. Pupunta ba siya doon after na masamon siya ng DOJ? O patuloy niyang i-ignore mga kababayan ang mga legal actions na doon ng ating gobyerno. So yan muna mga kababayan yung ating short video ngayon. Bye-bye po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.